So saan ginagamit? Naghahanap lang ng poster boy o girl para sabihin, o kita nyo, may nahalal na incheck dito sa atin. Maling-mali yun, no? Lalong-lalo na sa politika, pwede mo namang ipa-disqualify yan kung talagang wala ang mga requirements for a candidate. The fact na nakalusot siya at nanalo siya, at on the second year lamang sinabi na siya'y in check, di ba? Problematic ako doon. Talagang politika ang saysay. You're wasting money, people's money, by doing a congressional hearing na moot and academic na. Kasi whatever it is na agree ni Duterte or whatever na ni Aquino, niresend na ni Marcos yan, ni Junior eh. So what are you doing? Why are you doing a congressional hearing? Na kahit mag-research ka lang sa newspaper, makikita mo na yan, and you don't need a congressional hearing on this. Kasi nasa newspaper yan eh, ma-trace mo lang 2013, 1999, and even until now. Ang dapat nilang ay congressional hearing, itong new model agreement na kung saan may mga tulad ni Vice Admiral Carlos na sakripisyo at saka naging sacrificial lamb, scapegoat. Yun ang dapat nilang bigyan ng pansin kung ano ba talaga yan. Hindi itong gentleman's quote-unquote agreement ko noon ng panahon ni Digong. Kasi that is moot and academic already. So, two days of hearing na nakita ko kasi binasa ko yung transcript eh. So sabi ko, what's the point of this? There's nothing new in this. Why? They just want to grill. They just want to, they just want to invite the former president to be in Congress para ano, para magkaroon ng political circus. There's no point in it. Would lead to something na hindi nila gugustuhin ng current administration. It will divide the country. Tama si yung PCG chief eh. Ipagtuloy, it will just create a lot of commotion and it will divide the country because basically people who are on the side of Duterte will not really be happy about what they're doing. Kasi this is purely political agenda. Alam mo kasi ang problema ng Senado natin, yung resource person, parang ito across all hearings, yung resource person parang ang trato nila inquisitorial kaagad na kaya mo siya kinukumbida kasi may maibibigay siyang impormasyon sa pinag-uusapan. Hindi yung para sisihan at sigawan at lahat. Nakakalungkot yung kay Mayora kasi parang may judgment kaagad na ang pinag-awayan yun yung Pogo eh. Paano na napunta sa accusation na chick siya, na spiya siya, 'di ba? Ang laki ng tinalon. Samantalang girian lang ng Pogo 'yan. At ang pag tiningnan mo kung sino yung mga players dun sa hearing na 'yon, talagang interest ng Pogo ang pinag-uusapan. Ngayon, guilty ba siya dun sa Pogo? I-limit natin dun sa usapan ng Pogo. Huwag na natin dalhin dun sa anong lahi ka o inchik ka, hindi ka marunong magtagalog. Nakita naman natin dun sa huling interview. Marunong siya magtagalog. Masakit para sabihin niya kung ano nangyari sa buhay niya. Mas lalong masakit dahil kung hindi mo alam yung nanay mo at yung allegation nga, narinig ko yun na sinabi niya, paano mo sasabihin na ang iyong nanay ay katulong na... masakit yun. Pag lagi pinaulit-ulit, di ba? Oo, pero diba? Mamalo, ikaw, sabi mo nga doon sa post mo, nakapagtrabaho ka rin dyan sa Senado. Pero meron ba yung formal training, ma'am? Kasi nga, di ba, hindi rin basta-basta pag ikay naging kasama dyan sa sa investigasyon. Kasi yun nga, dahil kung mapapansin mo sa mga past hearing, talagang ipapahiya ka, pagagalitan ka. Kung ikaw ay hindi naka-experience sa pagalitan ng nanay mo, baka dyan first time mo mapapagalitan ka, nandyan yung kaba. At hindi rin alam ng tagapagtanong kung ano talaga yung background mo. Wala ba yung formal training? Parang para paano i-handle ang ganito-ganyan na usapin, diretso lang ba, babarahin na itatanong agad. Pero may mga ganitong usapin. Minsan may mga ganitong mga klase ng resource person na di natin alam yung background nila, kung paano ba i-handle
yung kanilang pag-iisip at pakiramdam. Alam mo, Edmar, meron kasing rules of investigation ang Senado. So, meron diyang panuntunan kung paano ginagawa. Pangalawa, kaya may committee secretary at may committee staff, yun dapat ang nagbe-vet dun sa kinumbit ng resource speaker. Part of vetting is alam nung chairman kung sino yung kausap niya, ano ang background niya. Yun, basic yun, minimum requirement for a hearing to be made. So, ako'y nagugulat na ngayon ang Senado ay nagkakaganyan kasi parang lahat na lang ng resource speaker, biro mo ang resource speaker mag-o-oath. So, hindi, 'di ba? Parang sinabi mo na walang nagsasabi ng totoo sa any Senate hearing kung pati resource speaker mo ay mag-o-oath. Maling-mali 'yon dahil hindi nga siya inquisitorial ang proseso. Dapat nagkukuha ka lang ng impormasyon na magagamit mo sa legislation. Meron ka bang nakikitang connection sa politika dito? Pero isang maliit lang na bayan ito eh. Paano kaya paano mo ma-explain na ito may connection sa politika? Well, may connection sa laban natin sa China. Naghanap sila ng mga, 'di ba ang naratibo diyan, yung una, ilan ang mga estudyante na nag-aaral sa Cagayan, tapos sinabi na ang public sector ang public institutions of learning are co-opted when it turns out private pala yung eskwelahan na yon at marami na talagang silang exchange student na pumupunta. After accusing ang ating educational system pinanggagalingan ang mga China, biglang nalipat sa politika. So pinapakita dito sa kumpas na ito na ang China is everywhere. Nasa usapin sa defense, sa ating territorial integrity, nasa usaping education, nasa usapin ng politika. Ang liit ng banban para mo masabing may influensya sa national. At maliit ang banban para mo rin sabihin may influensya sa provincial politics ng Tarlac. So saan ginagamit? Naghahanap lang ng poster boy o girl para sabihin, kita nyo, may nahalal na incheck dito sa atin. Maling-mali yun, no? Lalong-lalo na sa politika, pwede mo namang ipa-disqualify yan kung talagang wala ang mga requirements for a candidate. The fact na nakalusot siya at nanalo siya, at on the second year lamang sinabi na siya'y in-check, di ba? Problematic ako doon. Talagang politika ang saysay. Meron pang itong pinalulutang nila na sleeper cell. Para at least alam lang ng ating mga kababayan, ano ba itong sleeper cell na ito? Delikado ba ito? At saan kaya sila humugot nito? Sabi mo nga, may kaugnayan pa rin sa China. May kaugnayan sa China. Kahit na yung 38 na miyembro ng ating Armed Forces of the Philippines na nag-train, di ba? Yun ngayon ang accusation kay Vice Admiral Carlos. A Naval Academy graduate is being accused of being a traitor because he went to the Naval Academy of China. And mind you, programa ito na nasimulan under a Memorandum of Agreement ng 2004, which means during the time of President Arroyo. Ang dinikit, nangyari yan kay President Duterte. Hindi ho, tingnan nyo ho yun. At pangalawa, tungkol dyan sa mga training, ang ating National Defense College of the Philippines, under yan ng DND, ay tumatanggap ng foreign nationals to attend the degree program for a Masters in National Security and Administration, or MNSA. So hindi ho bago yan. Pero makikita mo ang kumpas in every sector. Sinasabi na may sleeper cell, may nakapasok na in-check. Alam mo kung gagawin natin yan, ang pinakamatandang Chinatown ay Binondo. Diba? So, matagal na yan. Kung titingnan mo, ang pwede tagal natin na yan. sisihin rin si Limahong. Si Limahong. Diba?
na ang Binondo sleeper cells. Sa tingin ko, natatakot nilang i-label ang Binondo as sleeper cells kasi marami namang tumutulong rin sa kanila during campaigns from Opo. Binondo itself. Pero ma'am, ito, nakikita mo rin ba yung posibilidad na kaya hindi tinatanggal pa yung Pogo para at least meron pa rin silang pambanat sa China? Kasi maraming mga pinalulutang nila, maraming krimen na involve yung Pogo. Ayaw naman nilang ipasara. And in fact, sa China, bawal ang Pogo. Pero bakit pinapahintulutan pa rin nila? Tapos minsan kinokonek na espiya doon sa China agad na na-involve itong mayor sa Pogo na una, matagal nang sinasabi ng China na, oy, i-stop nyo na yung operation dyan sa Pogo. Pero tuloy pa rin tayo. Oo, tama ka doon. Ang China ang humingi ng pagtigil diyan. Pero hindi tayo sumasagot ng tama kasi may mga areas na may Pogo. May mga areas na malapit sa officially recognized casino, may Pogo ilang kilometre malayo dun sa casino. So, pag tiningnan mo yung Cavite, ang pinakamalaki diyang dating lugar na Cobelandia, ay Pogo buildings. So, naandyan pa rin. So, hindi yan isolated. Kailangan siguro ng general rule from this administration, ayoko ng Pogo, sarahan lahat ng Pogo. Kasi Hindi yung piecemeal ang nangyayari. ang mapapansin kasi natin, laging ikinokonek at hanggang sa nasisira yung imahe ng Chinese kasi every time na merong krimen sa Pogo, related man yan sa trabaho nila, may kidnapping, Chinese agad hanggang sa nasisira. Pero gusto ng China na ipatigil na yan. 'Di ba? So ang minsan na naisip din baka sila diyan na hindi pa rin na ipatigil yan para meron pa rin silang pangpitik doon sa China. At malaki ang kita sa Pogo. 'Di ba? Sa tingin ko itong araw lang yata ito na lumabas na merong miyembro ng SAF na nagpo-provide ng security sa mga Pogo. So, tanungin natin yung mga politiko. Oo, yan. Napakalaki. In fact, nung nagsimula ang Pogo, one of the dati ang drivers ng ekonomiya remittances at saka call center operations. There was a time na ang Pogo napakalakas. So, pera pa rin yan. Oo, kasi Ang pinag-aawayan. parang nairita na ako na parang always na lang laging sinisisi dyan sa Pogo, nagkakaroon ng kontrobersya. Ayaw naman ipasara. Hindi naman nila sinasabi na sino ba yung mga actually si Teresita Angsi, meron din talaga siyang binanggit na yung mga nasa likod din ng Pogo, mga politiko. Bakit hindi nila imbestigahan itong issue na ito at inimbestigahan nila itong issue ng gentleman's agreement? Well, politika, uli, di ba? Yung Pogo nagkaroon na ng inquiries sa Senado at sa House. Pero yung legislation to ban or regulate it, hindi umuusad. Bakit? Kasi nasa arena ng politika. Ang naalala ko noon, nung panahon ng pandemya, needed talaga natin ng mga resources. Considering online lang din yan, no? Online betting din yan. Pero 'di ba narinig ko rin sa mismong pagdinig na kaya namang kumita ng ganun, kumbaga mas malaki pa, tapos yung social problem na dala niya hindi kumbaga yung hindi mas malaki katumbas ng mas malaki pa compared doon sa magiging kita mo, na-establish nila 'yon. Pero parang kinalimutan lang din. Yeah. Oo, na-establish yun. Tama ka. Ayusin lang, magandang source ng revenue, pero again, ipasok mo siguro sa PAGCOR kung ang gusto mong i-regulate yan kasi ang PAGCOR ang supposedly in charge sa mga ganong bagay. Pero mahirap rin yung sabihin mo, may na-discover ka dito sa bayan na ito, tapos sasabihin mo kaagad, kasi kaya in-check yan. Tapos ano pa, ang sinabi nga ni Mayor Guo, meron namang PAGCOR dyan. In fact, merong opisina ang PAGCOR dyan para i-regulate.
para makita kung may red flag, ano agad, matimbrehan. Bakit diretso agad si Mayor? Di ba national ang PAGCOR, may kapangyarihan, sila yung magre-regulate. Bakit napunta dito kay Mayor? Hindi muna dun sa national agency. Kasi siguro parte ng kanilang naratibo humanap ng pwedeng maging icon laban sa mga inchik. At si Mayor Alice, by the name itself, no, grabe ang denial, no. Hindi natin narinig yung pangalan na yan, bago lang yan sa kwan. Ang daming bago sa politika. Oo nga. Hindi ka agad naman nahahatulan na incheck. At saka, I mean, yung sinabing, alam mo, litrato lang yan. Sa mga politiko na kinukumbidahan during rallies at malapit, makikita mo naman ang litrato nagbibigay ng senyales na gaanong kakilala at gaanong kalapit dun sa politiko. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, litrato lang yan at marahil daw during that time sa campaign, 1,000 daw nagpapapicture sa kanya. Pero ito yung punto na sinabi ni Attorney Harry Roque. Yung lugar kung saan nagpa-picture, itong si Alice Guo, ay super VIP lang ang pwedeng makapasok. Bakit pinapasok nila yun? Baka mamamatay tao yun. Bakit pinahintulutan nilang makapasok doon sa area na yun na bawal pala ang hindi makakilala? Hindi pala sila magkakakilala. Bakit pinapasok? At saka yan, katulad nung sinabi ko, may vetting yan. Para ka makapasok sa VIP, kilala, may nag-endorso, hindi ka basta-basta nakakapasok. At para lahat ng politiko dun sa mga larawan na lumabas ay kasama siya, ibig sabihin, kilala siya. Tsaka Diba? sa Bulacan pala yun, Professor Malu. Bulacan yung nangyari, hindi sa Tarlac. So, grabe naman yung hindi siya kilala at papasukin doon sa mismong mga super VIP area. At saka, I mean, katulad noon, si Secretary Gibo, meron siyang larawan doon, taga Tarlac yun, kasama yung tiyahin. I mean, yung litrato lamang yan, pero pag tinignan mo yung larawan, sino ang kasama, sino-sino sila doon sa lugar, masasabi mong kilala si Mayor Go. Tingin ko counter moves ng China yan. Counter moves ng China yan. So they're trying to also make a move. Parang nasa chess game na tayo eh. Parang chess yan eh. We're moving against them. Like for example, yung visa restriction, yung mga Chinese na Filipino-Chinese, they're trying to paint as, as a spy. At pati si Mayor Go ng Bambam ay talagang nasasalang ngayon. Yung mga estudyante, ang dami. Tsaka yung meron pang investigahan daw yung mga Chinese diplomat, mga ganyan-ganyan. So we're moving. They are also moving, countering our moves in some ways. Hanggang sa kung sino ang machi-checkmate sa dalawa, between the two. So yun. Ako tingin ko mayroon yung kinalaman eh. Pero sa akin, restricted pang move yan ng China. Hindi pa yan talaga yung move nila to checkmate the Philippines. Prof, ihabol lang okay natin. Ano ba, nabasa mo ba Nabasa yung 92 pages ba yon na polisiya ng China na mag-uumpisa ito June 15? Ano bang mahalaga doon na dapat malaman natin? Okay, yung bagong polisiya, actually, to be frank, hindi siya bago. Itong polisiya na to nag-a-apply, existing na siya last year pa or 2 years ago, pero hindi siya bagong policy ng China. Ang bago lang siguro doon sa policy is parang kasi ang policy na yon land, kumbaga sa land-based ba na policy, hindi siya noon extended doon sa sea or sa mga territories ng China na nasa tubig, kumbaga, or hindi pa extended to the Coast Guard of China to be implemented. Ngayon, ang bago lang dun sa ang policy existing, pero ngayon, ang ginawa ng China from land-based policy na inextend nila sa sea-based policy. So parang ngayon, even the Coast Guard can impose already yung policy na yon. So ang lang naman doon, ang essence lang naman doon ng policy na parang ang bago doon is an extension on the implementation of the Chinese Coast Guard is kapag pumasok ka sa tinatawag nilang territory nila, which is some parts of the South China Sea
the Chinese are claiming that is part of the territory, like for example, ang Ayungin Shoal, let us say then yung Scarborough Shoal. So pag pumasok ka doon sa kanilang quote-unquote territory, they will, at saka foreigner ka, walang paalam. Ang category kasi dyan, parang trespassing ka. So ang mangyayari sa'yo, parang you can be arrested and detained for 30 days muna. Pero kapag after 30 days, titignan nila kung kung medyo mas malala pa yung nakikita nila sa'yo na kaso, may it be Filipino or any other foreigner or na pasok doon sa quote-unquote claim territory nila sa South China Sea, kasi yung issue na affect kumbaga concern tayo, is pwedeng ma-extend siya ng another 30 days. So bali 2 buwan ang dating. Walang trial, Opo. walang anything. Diretsong detain ka. Prof, Ganun siya. Pero nabanggit mo, hindi sa bago, hindi sa bagong policy. extended ito sa karagatan na sakop nila. Meron po bang nakasaad sa international law, sa UNCLOS, na ito po ay hindi maaring maipatupad dahil considering yung karagatan nga dyan, hindi lang naman yung China at Pilipinas ang may kumbaga nag-aagaw dyan. Meron pa mga kapitbahay tayo dito sa Southeast Asia, mga 5 pa ata, di ba? Lahat-lahat, 5 or 6 ba yung nag-aagawan dyan sa South China Sea na yan, Prof? Based on UNCLOS, walang ganon kasi tawag nito, wala namang binabanggit ang UNCLOS kasi na may kinalaman dyan eh. So kung ang UNCLOS ang titignan mo, walang ganon. Walang, kumbaga, yung ganitong policy ng China is not really good. It's not really valid kung UNCLOS ang gagamitin mo. Pero kasi ang UNCLOS na, ang sabi ko nga sa inyo before at lagi kong ini-emphasize, UNCLOS is not competent when you talk about sovereignty claims or territorial claims na sovereignty ang pinanggagalingan. Kasi ang UNCLOS hindi siya ang matibay na international instrument to use when you talk about sovereignty claims or territorial claims. Kasi yun yung natin, dapat nating tandaan. Kasi ang China, as I have said before, and even lagi kong ini-explain, ang pinanggagalingan ng claim nila sa South China Sea is they're claiming some parts of the South China Sea as part of their territory. It means they claim that they have sovereignty over that. So kapag ganon, ang treatment mo dun sa area that you claim that you have sovereignty, local. Parang part yun ng national territory mo. So kung part siya ng national territory mo, yung local laws nila, ng local laws sa China, yung mga national laws nila, or local na mga laws and regulations nila, applies to those area as far as the Chinese is concerned. Now, ang problema dyan is may debate, syempre, kasi like for example, on our side, we say that, it's disputed. Kung disputed, ibig sabihin, hindi de jure ang claim nila as far as we are concerned and even as far as Vietnam is concerned. Pero as far as China, yung claim nila dyan is sovereignty. So, kung may law sila na ganyan, regulation, mag-a-apply doon sa mga claim territory nila na ang claim nila is sovereignty. Opo. UNCLOS, again, is not the right instrument. Pero siyempre tayo, Vietnam tayo, parang sabi natin, bakit ganun? Disputed yung area. Hindi namin matatanggap yan. So kaya may ganung debate ngayon. Pero China, yun ang kanilang sabi. So ang tanong lang dyan ngayon, kung nag-declare ang China ng gano'n, extended yung batas na yun doon sa karagatan na, kasama na ang claim area nila ng South China Sea. Ang tanong kasi dyan, anong gagawin natin? Pipenetrate ka ba doon sa mga controlled area nila? Kasi ang Scarborough is they have physical control eh. Yun yung usapin dyan kasi is how to navigate the issue and how to navigate this development. Kasi sa akin, ang tingin ko dyan, na yan parang ang nangyari kasi, noon, walang extension of that land-based law to the karagatan, no? Kasi nga, dahil dun sa atin ito, coalition na 2 beses nang gustong pasukin yung Scarborough Shoal, I think China made a move. Ayun ang counter move ng China ngayon the first counter move So yun. So ang tanong lang doon, how you navigate this development at paano mo lalaruin siya na hindi ka aabot doon sa gitgitan or may madidetain na Pilipino kapag pinasok mo yung area na yon. Na sa kanila, yun yung mga bagay na
kailangan pag-isipan at wag masyadong may bravado sa part natin na no it's high season blah blah blah. No, you don't do that. You try to analyze paano lalaruin yan, kasi ang China is firm. Really, I'll be very straightforward. China is firm. At this time, they're really firm and they would really impose yung regulations na yon. Yeah. Opo. So, tingin mo walang kinalaman kasi parang in-extend lang nila doon sa karagatang naniniwala sila na sakop nila. Walang kaugnayan ito dito sa paghihigpit din ng ating bansa sa mga Chinese na pumapasok, sa pagbibigay ng visa sa kanila, sa mga estudyante na yun nga, pinagkakamalan mga espiya kay Mayor Guo na pinagkamalan ding espiya. Walang kaugnayan na itong mga hakbang na ito ng ating bansa or nagkataon lang ba or tingin mo may connection din? Tingin ko counter moves ng China yan. Counter moves ng China yan. So they're trying to also make a move. Parang nasa chess game na tayo eh. Parang chess yan eh. We're moving against them. Like for example, yung visa restriction, yung mga Chinese na Filipino-Chinese, they're trying to paint as, as a spy. At pati si Mayor Go ng Bambam ay talagang nasasalang ngayon. Yung mga estudyante, ang dami eh. Tsaka yung meron pang investigahan daw yung mga Chinese diplomat, mga ganyan-ganyan. So we're moving. They are also moving, countering our moves in some ways. Hanggang sa kung sino ang machi-checkmate sa dalawa, between the two. So yun. Ako tingin ko mayroon yung kinalaman eh. Pero sa akin, restricted pang move yan ng China. Hindi pa yan talaga yung move nila to checkmate the Philippines. Ano pa lang yan? Parang one step pa lang yan. So tignan natin. Baka mamaya meron pa. Sana naman wag na. Prof, dito naman sa Pilipinas, dito sa Kamara, ay umarangkada na rin yung kanilang investigasyon doon nga sa umano'y gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at ng China, ni President Xi Jinping. At nasa ikalawang araw na nga at kanina present yung tatlo sa mga matataas na cabinet members ng nagdaang administrasyon tulad ni dating ES Midaldea, at sinasabi nga niya doon, nagkaroon ng kalinawan na walang gentleman's agreement bagkos kung ano yung napagkasunduan na pinasok na agreement ng Aquino administration sa ilalim nga ni dating Defense Secretary Voltaire Gasmin, yun ang ipinagpatuloy baga yung status quo na kung saan yung agreement na magsusupply lamang ng tubig at pagkain doon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay yun ang naging kasunduan. Yun ang ipinagpatuloy lamang ng administrasyon ng Duterte. Ano ba ang masasabi ninyo dyan? Tama naman kasi si ES Mijaldea former ES Mijaldea. Kasi talaga naman malinaw, 2013 kasi, nag-usap ang China at ang under Aquino administration na ang mangyayari dyan sa Ayungin Shoal is walang repair na mangyayari kung di tawag nito, humanitarian goods. Malinaw naman yan, nasa dyaryo yan eh. At saka yung agreement na yan, hindi lang agreement yan sa panahon ni Aquino. Mula noong 1999 hanggang ngayon, yun naman talaga ang malinaw na usapan na you can supply humanitarian goods, water supply and everything dun sa mga troops natin sa BRP Sierra Madre, sa Ayungin Shoal, pero wag niyong i-repair yung ship na yon. So ganun naman talaga. Ang lang ngayon, parang ang nangyari kasi sa sa panahon ni Duterte pinagpatuloy lang na kasi ang pinaka-ultimate naman na reason din kung bakit pinagpatuloy ni Digong yung napagkasunduan sa panahon ni Aquino is para nga maiwasan nga ang skirmishes dyan sa Ayungin Shoal, mas maging matahimik ang Ayungin Shoal at saka yung regional peace and security ma-preserve para walang bakbakan yung dalawang panig. Pero kung kaya nga nakikita mo, very stable ang South China Sea during Duterte time. Wala kang makikita masyado na nag-aaway-away, nagbabangayan yung dalawang bansa. Wala eh. Preserve kasi yung peace and security kasi nga pinagpatuloy lang nila. Pero ang dagdag ko lang, ang yung panahon ni Digong, yun nga malinaw din doon na sa panahon niya dahil nga very peaceful peaceful in relative sense ang South China Sea.
ang mga kababayan natin, wala tayong problema sa Scarborough Shoal. Walang mga ganitong restriction na extended sa sea-based regulation ng China. At ang ating mga kababayan, nakakapangisda dyan sa area na yan. Yung resupply mission, most of the time, walang giskisan. Kasi nga, nandun ka lang dun sa status quo nga. Pero yun na nga, kaya nga hindi ko maintindihan why they're trying to put it in a context na secret deal. Kasi may mga, of course, dalawang country, during panahon ni Duterte, may mga usapan niya na, okay, ganito yung gagawin natin, ganito. That's a normal way of conducting bilateral relation with China kasi may dispute ka nga sa South China Sea, mga claimant states. Pero hindi yan naging secret kahit kailan. Ang ano lang kasi dyan is I really don't even understand why do you have a congressional hearing on this? Kasi to be very frank, this is moot and academic already. You're wasting money, people's money, by doing a congressional hearing na moot and academic na. Kasi whatever it is na agree ni Duterte or whatever na ni Aquino, niresend na ni Marcos yan, ni Junior eh. So what are you doing? Why are you doing a congressional hearing? Na kahit mag-research ka lang sa newspaper, makikita mo na yan, and you don't need a congressional hearing on this. Kasi nasa newspaper yan eh, ma-trace mo lang 2013, 1999, and even until now. Ang dapat nilang ay congressional hearing, itong new model agreement na kung saan may mga tulad ni Vice Admiral Carlos na sakripisyo at saka naging sacrificial lamb, scapegoat. Yun ang dapat nilang bigyan ng pansin kung ano ba talaga yan. Hindi itong gentleman's quote-unquote agreement ko noon ng panahon ni Digong. Kasi that is moot and academic already. So, two days of hearing na nakita ko kasi binasa ko yung transcript eh. So sabi ko, what's the point of this? There's nothing new in this. Why? They just want to grill. They just want to, they just want to invite the former president to be in Congress para ano, para magkaroon ng political circus. There's no point in it would lead to something na hindi nila gugustuhin ng current administration. It will divide the country. Tama si yung PCG chief eh. Ipagtuloy, it will just create a lot of commotion and it will divide the country because basically people who are on the side of Duterte will not really be happy about what they're doing. Kasi this is purely political agenda. This is purely politicization of the issue. Walang kahihinatnan yan eh. Kasi wala namang secret deal eh. Yun yung reaction ko dyan eh. 2 days na yan nangyayari. Yes, ma'am. Ganun lang naman ang gusto nila. At nabanggit mo nga, si Pangulong Bongbong Marcos Jr., yung kanyang di umano, itong new model agreement. At balikan ko lang para masundan ng ating mga kababayan, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ipinagpatuloy lang. Baga inonor niya lang, kinilala niya lang yung pinasok na agreement ng nagdaang administrasyon at ipinagpatuloy. Yun ang status quo. Pero pagdating dito kay Marcos administration, niresend, binawi yung status quo. Binawi. Ano ho ba yung magiging yung agreement at kasunduan ngayon sa pagitan ng Pilipinas at ng China? Yun ang magandang tanong, Jade, kasi wala tayong alam, buong Pilipinas hindi alam kung ano nga ba talaga ang kasunduan or may kasunduan ba or ano ba ang plano nila para ayusin yung dispute dyan sa Ayungin Shoal. Kasi dinideny nila na may new model agreement eh. Yung new model agreement dinideny nila, 'di ba? Sabi nila hindi sila nag-agree, walang ganon, lahat na lang sila nagsasalita. Ang AFP chief, si Gibo, si NSA, dinideny nila yung new model agreement. Pero nandun sa transcript na may nangyaring ganon at may napagkasunduan. Ang tanong nga ngayon, kung dinideny nila, ano ang kanilang kasunduan o ano yung move nila to de-escalate tension in the South China Sea? Because the tension is escalating. So yun ang problema. Hindi ko nga alam ano ba talaga ang plano ng gobyerno na to. Gusto ba talaga nila ng gera with China? Yan eh. Kasi dinideny mo ang new model agreement mo, but if you do a resupply mission, doing it on your own without coordinating with China side or without talking to China na, oy, magre-resupply mission kayo, sigurado ako, magkakaroon ng kiskisan at dyan sa Ayungin Shoal kapag tinuloy nila yan. Kasi ganun talaga na ang sitwasyon, mainit eh. So, ang tanong ko nga, kung dinideny nyo yung new model agreement, what is your move? What's the direction of the current administration? How they gonna fix the issue and how they gonna resolve the escalating tension in the South China Sea? Hahayaan mo ba na mauwi tayo sa military conflict dahil dyan sa issue na yan? Alam mo yun? Yun yung tanong.
Pero ang tanong ko actually right now, kasi dinideny nila eh. Wala daw new model agreement kahit may transcript na nilabas ang China side eh. Yun nga, Prof, wala tayong nakikitang malinaw na direksyon. Pero yung sinasabi mong hantong ang yung solusyon, ano bang pag-asa ng mga Pilipino, diplomasya pa rin pag-uusap. Dahil kung maalala mo, noong 2021, yung unang nagkaroon nga ng water cannon incident, di ba? Akala kasi ng China na nagdadala tayo ng mga supply, mga repair materials para sa BRP Sierra Madre. Kaya medyo tumaas yung tensyon doon. Pero sa pag-uusap ng dalawang panig, naiintindihan na hindi naman as a whole ship yung i-repair, kundi yung minor na lamang nung sa loob kasi may mga tao, may mga tropa tayo na nandoon, which is naiintindihan sa pamamagitan ng pakikipagdialogo din. Oo, yun ang sinasabi ko kasi ang way out kasi talaga diyan, kahit ano balik-baliktarin mo yung mundo sa South China Sea dispute, Maayungin, Shoal man yan, Scarborough, kahit saang parte pa ng Southeast ng South China Sea na mayroon tayong claimant, may claimant China, is diplomasya. At sasabihin ko ito sa ating mga kababayan at kahit diyan sa gobyerno natin. Ang diplomasya, ang negosasyon, when you talk about a dispute and a conflict, is easier done when you're negotiating with a friend, okay? Rather than with an enemy, okay? Ngayon, ang ibig kong sabihin nito is, kung ang tingin mo sa China, ikaaway, tapos magni-negotiate ka with China over a dispute na may claim ka at may claim sila, you will have difficulty in negotiating. Kasi hindi talaga, mahirap yan. Kasi ang tingin mo kaaway, tapos ang tingin ng China, ang tingin mo kaaway sila, talaga mahirap ang negosasyon. Ngayon, kung ang treatment mo sa China is a friend and you're negotiating to resolve a conflict with them, that's easier. Pero ang problema ng current administration is makikita mo yung animosity against China is very evident. Tingnan mo na lang ang xenophobia na sa Pilipinas ngayon. Imagine, there's even xenophobia already going on in the country. So that is already a sign na the way we treat China as far as the Philippines is concerned, as far as the current government is concerned, is hindi friend. So mahirap ka makipag-negotiate dyan. Even, kaya nga sabi ko, there's a way of changing the dynamics and how that could change. First is diplomasya, negotiation, consultation, and treatment of your partner. Kasi partner natin ng China, kahit paano kasi economic partner natin yan, in a friendly way. Then negotiation will be smooth. You can get what you want from them kasi mas madaling makipag-negotiate sa isang kaibigan. Pero kapag i-treat mo ang China as kaaway, mahirapan ka. Magkikit-gitan lang tayo dyan sa South China Sea. Baka mauwi tayo sa hindi dapat kauwian. Yun ang sinasabi ko. Bottom line, diplomacy, friendly relation is important if you want to get what you want from China and if you want to resolve the issue in the South China Sea. Opo. At sana naman ay maintindihan yan kasi common sense yan, Jade at Admar. It's common sense. Hindi yan rocket science na kailangan mong pag-aralan. Very normal na relationship yan kahit sa human-to-human relationship, di ba? Makikipag-away ka, mahirapan ka, pero kapag makipagkaibigan, mag-negotiate ka, for sure, may makukuha ka rin sa Opo. gusto mo. Yun eh.